Eto, baka tayo kulangin sa oras. Ipapakilala ko na po sa inyo ang papalit kay Sara Duterte dahil alam po niya na siya ay mapapatalsik sa pwesto. Alam ni Sara Duterte na siya ay mahatulan, at pag nahatulan, kakasuhan at ikukulong. Kaya't may napili na, handang-handa na ang napili para ipalit kay Sara Duterte. Eto ho, nandiyan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, mainit-init pa, mga mahal kong taga-subaybay. Bagong napili na kapalit ni Sara Duterte, ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay kilala nyo ito, mga kaibigan. Napapalit kay Sara Duterte. Nako po, inamin na ho ng kampo ni Digong, ng kampo ni Sara Duterte, na kung makukumbik, na kung mapapatalsik, at kung mahatulan itong si Sara Duterte, ay nakahanda na ho ang kapalit niya at napili na po, mga kaibigan. Nako, alam kong sabik na kayo na kilalanin ito. Kilala nyo ito. Talagang bukod sa kilala nyo, ay kilala rin ho ito sa pagiging kontrobersyal, mga kaibigan. Sa puntong ito, mga mahal kong taga-subaybay, ay wag po kayong alis. Ibabahagi ko po sa inyo, ipapakilala itong napili, inendorso, kinilala, ipinakilala para kapalit ni Sara Duterte, dahil alam po nila na itong si Sara Duterte ay mapapatalsik sa pwesto at mahatulan, makukumbik diyan po sa kinakaharap na impeachment. Nako, mayroon lang po akong ibabahagi ko po sa inyo. Mainit-init pa itong latest update, mga kaibigan. Pakinggan po natin, unawain, at mas mabuti ho ay mapakinggan natin ito. Ito ho. I've already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Mga kaibigan, ibabahagi ko muna sa inyo itong pinagtatalunan kung kailan gaganapin, kung kailan magsisimula ang paglilitis dito ho sa Senado para sa impeachment ni Sara Duterte. Huwag po kayong aalis sa bandang gitna. Ay ibabahagi ko po sa inyo, ipapakilala itong pinangalanan, handang-handa na at napili para kapalit ni Sara Duterte. Nako ho, alam kong sabik na kayo na makilala ho ito. Kaya patapusin po muna natin ito at isusunod ko, mga mahal kung taga-subaybay. Ito pa. Go! Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na. Sino mang pro-anti, di namin papakinggan. Sino mang pro-anti-VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik na naman ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Iyan po si Senate President Escudero, at pinapaliwanag niya ho ang kanyang panig. Parang nagreklamo na ata itong si Escudero dahil minamadali daw siya. Mga kaibigan, para sa akin lang kagalang-galang Senate President Escudero. Bagamat nandun na rin yung gusto ng taong bayan na kung po pwede ay magawa ng paraan. Yan ang mga suggestion, kaya umiingay na usapin na dapat ay aksyonan mo.
ay kung wala po ikaw magagawa, Senate President, para aksyonan agad, ay wag na po natin daanin sa ika nga po parang naninisi. Kung wala naman paraan para mapadali, so tanggap ng taong bayan yan, alam ko. Kahit ako na lang, hindi ko isasama ang damdamin ng sino man ng taong bayan dahil hindi ko hawak ang kanilang mga damdamin sa akin ho. Kung hindi naman, kung wala ho kayong magagawa na paraan na ito ay madaliin, tanggap ko yan. Ako na lang, i-example ko. Kaya lang ay wag na nating daanin sa magulo ng mga opinion bilang Senate President na nagkakaroon tayo ng sisihan. Kung iisa-isahin ko, ay haba tayo, kukulangin tayo sa oras. Sa madaling salita, kung ano man ang aksyon nyo na karapat-dapat, Senate President, gagalangin po namin iyan. Dapat din igalang nyo, irespeto ang anumang public opinion at hangarin ng taong bayan na madaliin. At kung hindi nyo maaksyonan, pwede nyo na pong sabihin naman sa taong bayan na hindi pwede. Huwag na natin daanin sa mga sisihan na ganito. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Eto pa. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang isang buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o makusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiin na Iyan po mga kaibigan na mga pahayag pa ni Senate President Escudero. Ay talaga nga medyo mangang yung iba. Ba't kailangan po natin tanggapin? Dahil yan po ang sinasabi niya at pinapangatawanan. Ito pa. At minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Ngayon mga kaibigan, maging patas para sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mga kaibigan, ni reaksyon, tama po ba ang mga sinasabi ni Senate President Escudero? Yung sa kanyang paliwanag. Kung ano po ang masasabi nyo, pwede po kayo magbigay ng anumang public opinion. Eto, baka tayo kulangin sa oras. Ipapakilala ko na po sa inyo ang papalit kay Sara Duterte. Dahil alam po niya na siya ay papatalsik sa pwesto. Alam ni Sara Duterte na siya ay mahatulan. At pag nahatulan, kakasuhan at ikukulong. Kaya't may napili na, handang-handa na ang napili para ipalit kay Sara Duterte. Eto ho, nandiyan sa screen, ipaplas ko. Iyan ho, buhat sa politico.com. Buhat sa politico, nandiyan pala. Nakapost, pwede nyo pong screenshot, mga mahal kong taga-subaybay. Iyan po ay si Kagalang-galang. Kagalang-galang bang? Hindi pala. Iyan po si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang napili at ini-endorso na pwedeng pumalit kay Sara Duterte bilang pagtakbo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi po papalit diyan sa pwesto bilang Vice President. Mga kaibigan, babasahin ko po. Nandiyan naka-plus sa screen kung ano ang sinasahad ng politiko na post na ito. Could former President Rodrigo Duterte return to Malacanang if Vice President Sara Duterte is removed and perpetually disqualified from the public office? Rode Duterte for President in 2028. Alvarez says he can make a comeback. Ayan mga kaibigan, maliwanag po, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Pinlas ko po sa screen. Ang papalit kay Sara Duterte ay ang kanyang tatay na si dating President Rodrigo Duterte bilang pagtakbo. Diyan po
sa presidential election. Any reaction, mga mahal kung taga-subaybay, isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.